So, ayan po, magandang araw po sa inyong lahat, mga ma'am, sir, mga boss. So, welcome again po sa JLAT Vlog. So, for this episode po natin, ay andito po tayo naman ngayon sa bayan po ng San Jose City, Nueva Ecija. At meron po kaming ipapakita sa inyo na mango farm po ito na may fish pan po siya. So, ang soil po ng property na ito ay 1.8 hectares. So, i-explain ko po sa inyo itong property na ito. At ito nga po ay meron po siyang right of way na bibilin daw po nung seller po sa property na to. So explain ko po sa inyo, ito po yung right of way po niya na dadaanan daw papunta po sa Barangay Road. At ang estimate ko po siguro sa mga 3 kilometers po ang layo po niya sa National Highway Pangasinan Nueva Ecija Road. So ang ano po, ang sa town proper naman po siguro, estimate ko siguro mga wala pang 10 kilometro na siguro to sa town proper po ng San Jose City, Nueva Ecija. Mga 5 kilometers ma'am. Okay, mga 5 kilometers daw po mula sa property hanggang dun sa town proper po ng San Jose City, Nueva Ecija. So, pasukin po natin itong property na ito. So, ayan po, dito po tayo ngayon sa loob po ng property. At dyan nga po sa part na yan, andyan po yung gate. Dito po yung gate at ito po yung right of way. At ito nga po, meron po mga CR na po. Kaso nga lang kailangan nating ayusin. At meron mga kubo po itong property na ito. So, 1.8 hectare na mango farm na meron po siyang fish pan at meron daw po itong 50 more or less po na mga puno ng mangga. So ito po yung mga manggahan po niya at bata pa, siguro nasa mga 15 years na boss, mga 15 years. Ayan. At meron pong dalawang deep well daw po ito na pag tag-ulan daw po ay nagra-running water po siya. So maganda po at ito nga po ay maganda rin ang view dahil may mountain view po siya. So dito po tayo sa panan po ng bundok na ito. Anong tawag sa bundok na boss? Bundok. So tawag siya Mount Carvalho siguro to eh. Ayan. So yung mga baka na yun, kasama yun. So yun po yung nabubukid po niya. Ang estimate ko pong sukat siguro ng nabubukid po niya nasa mga 1 hektarya po siguro at umaani daw po ito ng 70 kaban per cropping. So ito po yung mga fish pan po niya at meron po mga tanim po ng mga nyog at meron daw pong creek sa dulo sa source of water po niya at meron naman po ditong parang daanan po ng tubig, parang ginawang kanal para doon nila ilalagay yung tubig para pang ano siguro sa fish pan boss, no? Pandagdag nila sa tubig sa fish pan yan. So meron po ditong, ito nga po yung mga kubo po niya at ang tawag dito at yung source of ng power line boss, may kurente wala pa? 150 meters hanggang sa mga 150 meters hanggang sa poste. Nasa mga 150 meters na po hanggang sa poste ng kuryente, pati yung po yung internet connection. Ayan. So ito po yung lalagyan ng tubig. Deep well daw po ito ang nakalagay. Ayan. So si tatay, siya po yung caretaker po dito sa property na ito. At ito nga po yung isang kubo. Ewan ko kung bahay ito. Ayan. Hindi. May treasure pala dito. Hindi kasama sa bentahan boss. Okay. So ayan po. Ayan po yung mga fish pan po niya. Tara punta natin yung fish pan boss. Para makita ng ating mga kliyente. Ayan. May mga puno rin po ng ano, ang tawag dyan, yung malunggay. Ayan po. So ito po yung mga fish pan po nila. Sa ngayon po kasi ay wala na pong tubig dahil nga po sa kadahilan ng summer na po at malapit naman na siguro tag-ulan. At pwede tayo mag-alaga ng mga isda dito. Pwedeng hito, pwedeng tilapia dahil meron na po siyang backup na source of water yung deep well. Tapos sa dulo daw po ay meron pong creek. Yan po ang sabi sa amin. Ito po yung kanyang fish pan. Dami yung fish pan. O sa may gitna niya ay dito yung deep well niya boss. Running water nga boss. Tumutulo siya ngayon
tumutulo siya, hindi mo na kailangan. Pag tag-ulan daw, running water siya. So maganda. At least pag kailangan mong palitan yung tubig, pag kailangan mong palitan yung tubig ng fish pan, diyan ka na lang kukuha. So andyan po yung ibang fish pan po sa part na yan. May buyan, may bagong buyan pag umuulan. Ay pag umuulan tay, running water siya. Oo. Kusa siyang lumalabas yung tubig. Hindi na kailangan ng makina. Hindi po. Okay, maganda tay. Ayun po. So may mga cells, may mga tower din po dito ng telco kaya malakas po ang signal dito. Tay? Anin na butas ko. Apat tay. So 6 dito tay, tas 4. 6 dito sa part na to, tas 4 doon. So, bali 10 tayo lahat. Okay tay. So itong puno, itong nyog nyo tay, ilan itong puno yung nyog? Ilan yung puno niya? Nasa mahigit 20 po. May bunga na. May bunga na yung iba. Oo, kaya lang pinahirapan na tawang. Ay, opo. Ay, kailangan talagang lagyan yun para mamatay po. Ayan. So, ito po. 27. Nasa 27 daw po na puno ng niyog. At yan nga po yung manggahan po niya. Yan po yung mga puno ng mangga. Yan din po yung parang tambayan nila. Parang rest house. At yung nga po yung stock room siguro yun. Tapos mga kukulit. Ayan po yung mga puno ng malunggay. Ayan. Tapos ayan po ibang mga manggahan po niya sa part na yun. Ayan. So maganda po yung property na ito na tsaka may fish pond po talaga siya. At mag-alaga ng mga isda dito. Tsaka malapit lang po sa town proper at sa national highway. Accessible naman po lahat po ng sasakyan po dito. Pag kotse po siguro kasi medyo may part po kasi siyang rough road, may part na sementado. So mas maganda, advisable po sa inyo. Advice ko po sa inyo na medyo mas mataas po yung ground clearance po ng sasakyan ng gamitin niyo po. Kung sakasakaling gusto niyo puntahan itong property na ito. Ayan. So ang presyo po ng property, hindi ko na nasabi. 4.5 million po. Sagot daw po ni Seller yung capital gain tax at porsyento ng ahente. So sa buyer naman po sasagutin niya yung transfer of title, deed of sale, yung relocation survey, kailangan po natin pag-usapan para ma-settle po yung sa relocation survey. Tapos kung sakaling sa buyer po wala po yung transfer, meron naman po kaming kakilala nagtatransfer po ng title at babayaran pa natin yung kanyang professional fee na tinatawag. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.